mga kabayan, ganap na po alas 6:56 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Inanunsyo ni Senadora Amy Marcos ang kanyang bagong post na mas pinipili niyang maging malaya at tapat para sa bawat Pilipino. Kasunod nito, tumanggi muna siya na mapabilang sa slate na inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Senadora, ayaw niya ring makaramdam ng alinlangan ang kanyang mga tunay na kaibigan. Pero paglilinaw niya, taos puso ang kanyang pasasalamat sa Pangulo sa patuloy na pagtatanggol ito at pagsama sa kanya sa alyansa. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, ibinahagi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa bago niyang post sa social media na maaari umanong makulong sa Sulu o Tawi-Tawi si Alice Guo o Guo Waping. Ito ay dahil sa continuing crime o offense ito na nag-ugat sa paglabag niya sa utos ng Senado at pagtakas sa bansa. Kasunod nito, kung totoong nag-backdoor si Guo at ang mga kapatid nitong sina Sheila at Wesley sa Sulu o Tawi-Tawi ay hindi umanong malabo na makulong sila rito. Balita Pambansa. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa iba pang bahagi ng ating mga balita, dumako naman po tayo sa iba pang mga balita mga kabayan. Mga balita mula sa labas ng ating himpilan, mga balita nakalap ng ating mga kasamang Kings Reporter para sa ating balitang Mindanao ngayong umaga. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Abay, unang balitang Mindanao mga kabayan, dalawang Maguindanawon na kumpiskahan ng 15 kilong shabu dyan ho sa Sorsogon. Alamin natin ang balitang Mindanao na ito mula sa ating kasama si Edgar Cabanyo. Gar, balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Maagap na nasapat ka mga kalawa ng mga agents ng Philippine Drug Enforcement Agency at mga pulis ng Matnog Port sa Matnog sa Sorsogon sa Bicol Region ang abot sa 15 kilo na shabu na nagkakalaga ng 90 million pesos na ihatid sana sa Luzon ng dalawang di umanong mga Maguindanaon. Nasa kusudian na ng PDEA Sorsogon ang dalawang suspect, sina Kabilan Yusuf Arsad, 30 anyos at Tato Kumpi Jehamin, 21 anyos. Sa inisyal na ulat ng PDEA Sorsogon, si Arsad ay taga-poblasyon ng Sarip Agwak sa Maguindanao del Sur, habang si Jehamin naman na residente ng Talitay, Maguindanao del Norte. Naharang ang sasakyan ng dalawa sa Matnog Port. Isasakay sana sa isang roll-on roll-off ferry na patungong Luzon ayon sa PDEA Sorsogon. At yan ang balitang Mindanao. Edgar Cabanyog para sa umagang balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, 1.3 milyong halaga ng shabu. Abay, nasamsam din dyan sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye ng balita ito mula sa ating kasama, si Marcel Bayuna. Sel, balita mo yan, Sel. Arestado ang isang 28 anyos na lalaking nabilhan ng mga hindi uniformadong anti-narcotic agent ng 1.3 milyon na laga ng shabu sa isang entrapment operation sa Barangay Kawit sa Zamboanga City, Kamakalawa. Kinumpirma sa mga highway na ulat ng Zamboanga City Police Office at ng Police Regional Office 9 na nakadetain na ang suspect, si Sir Daris, naghihintay lang nalilitisin sa korte kaugnay sa kanyang kinakarap na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Siya ay agad na inaresto ng mga magkasanib na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency 9 at mga kasapi na iba't ibang mga unit ng PRO 9 at Zamboanga City Police Force matapos siyang magbenta sa kanila ng 200 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng 1.3 milyon sa isang entrapment operation sa Zone 7 sa Barangay Kawit. Ayon kay Brigadier General Bowen Joey Masauding, naikasa ang naturang matagumpay na entrapment operation matapos magulat ang ilang mga local officials ng Zamboanga City hinggil sa illegal na gawain ni Daris na sangkot sa malaking bintahan ng shabu sa lungsod at mga karatig ng mga bayan sa Zamboanga, Sibugay. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Umagang balita sa Kings Radio. Balita Mindanao. Umagang balita sa
Kings Radio. Yan po mga kabayan, ang atin ng Balitang Mindanao inyong napapakinggan. Hatid sa atin ng AG Pure Iron Tablet sa mga sa mga yung mga umiinom ng tubig na may lasang bakal. Gamitan ho ninyo ng AG Pure Iron Tablet para tanggal ho ang nasabing lasang bakal mga kabayan. Ang AG Pure Iron Tablet ay available na po yan sa inyong mga suking tindahan nationwide. Umagang balita sa Samantala Kings mga Radio. kabayan, alas 7:01 na po ng umaga. Dumako na naman po tayo sa iba pong bahagi ng ating mga balita sa ating balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Sa detalye ng ating balitang Ibayong Dagat mga kabayan, tumama ang 2 Russian airstrike sa isang medical center sa Ukraine sa lungsod ng Sumy habang lumilikas ang ilang mga pasyente at staff ng isang ospital. Ayon kay Ukraine Interior Minister Ihor Klimenko, sa unang airstrike ay nasawi ang isa sa mga staff ng ospital, habang sa pangalawang pagtama naman ng drone ay ilang mga pasyente naman ang naging biktima nito na nagresulta sa pagkasawi ng 9 na individual at pagkasugat ng 21 iba pa. Inanunsyo rin ni Sumy Acting Mayor ng Artem Kobzar na ilang lokal na opisyal ang nakapansin na ang ginamit ng Russia sa pag-atake ay mga shaded drones. Una na rito, iniulat na natamaan din ng isang airstrike ang hilagang silangang bahagi ng Kharkiv na lungsod ng Slatin kamakailan, kung saan 3 tao ang nasawi habang 3 rin ang sugatan na kinumpirma naman ni Governor Oli Shenhubub. Ayon pa kay Shinhubub, isang residente din ang nasawi sa kalapit na bayan ng Kusatsa Lupana na biktima rin ng drone attack sa naturang bansa. Samantala, sa lungsod naman ng Kryvyi na home city ni Ukraine President Volodymyr Zelensky, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan ng mga otoridad sa ilalim ng gumuhong gusali na siyang tinamaan din ng isang Russian missile noong Biyernes na naging dahilan ng pagkasawi ng 4 na residente ng lugar. Dagdag pa rito, sinabi naman ng Russian Defense Ministry na ang airstrike ay para ma-shutdown ang mga operasyon ng 4 na Ukrainian drones sa rehiyon ng Belgorod at isa naman sa Kursk region na parehong border ng naturang bansa. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Umagang balita sa Kings Radio. Yun po mga kabayan, ang ating balitang Ibayong Dagat. Ang balitang Ibayong Dagat mga kabayan ay hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng kilalang SED Panyawan Liniment at SED Panyawan Capsule. Ang SED Panyawan ang produkto ng SED Marketing mga kabayan ay available na po ang yan sa inyong mga butika o suking butika nationwide. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, ang bahagi nito ay hatid sa atin ni Bunga Kaklay Usteke. Ang bahagi nito ay atid sa atin ni VM, very masipag, very madiskarte, Bunga Kaklay Usteke. Ang bahagi nito ay atid sa atin ni Mabel Kalungsod, Abtik, Wayatik, Sulod, Kalungsod. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, oras natin alas 7:05 ng umaga Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at dumako naman po tayo mga kabayan sa ating balitang pampalakasan. Balitang Sports. Balitang Sports. Balitang Sports. Sa
Sa atinong balitang sports, mga kabayan, Karl Anthony Towns lilipat na daw sa New York Knicks. Alamin natin ang balitang sports ito mula sa ating kasamang Sidgar Cabanyugar. Balitang sports Balitang Sports. Isa sa pinaldan ng Minnesota Timberwolves ang paglilipat kay Karl Anthony Towns sa New York Knicks. Batay sa inisang detalye ng trade, papalit kay Towns sina Julius Randle at Donte DiVincenzo kasama ang isang first round draft pick. Si Towns ay nananatili sa 10 season sa Wolves. Ang kupunan na pumili sa kanya bilang first overall noong 2015. Nagawa niyang dalhin ang Wolves sa ilang playoff at nakapasok sa Western Conference Finals nitong nakalipas na season sa tulong ng bagitong guard na si Anthony Edwards. Si Towns ay kabilang sa ilang player sa buong liga na umabot sa isang dekada sa isang team, kaya't maraming analyst ang nagulat sa kanyang paglipat, lalo at hindi siya napakita ng anumang interes na umalis sa Minnesota. Samantala, bagamat limitado lamang ang paglalaro nitong nakalipas na season, inaasahang magiging malaking tulong si Randle sa Wolves kasama ang sharpshooter na si DiVincenzo. Makakasama ng dalawang bagitong si Edwards at ang 7-footer na si Rudy Gobert. Sa kasalukuyan, wala pang gaanong detalyeng inilabas sa naturang deal. At yan ang balitang pampalakasan, Edgar Cabanyug para sa umagang balita sa Kings Radio. Balitang Sports. Umagang balita sa Kings Radio. Balitang Sports. Umagang balita sa Kings Radio. Yan po mga kabayan ang ating balitang sports. Inyong napapakinggan. Hatid sa atin ng Grotol Multivitamins and Minerals, Grotol Mega and Grotol Zero sa mga chikiting natin. Grotol syrup na yan at sa atin mga medyo malalaki na Grotol Mega, pampalakas, pampatalino, pampatangkas at pampalakas ng ating immune system. Grotol Mega and Grotol Syrup. Umagang balita Samantala sa mga kabayan, Kings Radio. dumako naman po tayo sa ating balitang showbiz. Balitang Showbiz. Balitang Showbiz. Sa ating balitang showbiz mga kabayan, Robby Domingo naging emosyonal sa kanyang karawan. Hiling na gumaling na ang kanyang asawa. Makibalitang showbiz tayo mga kabayan mula sa ating kasamang si Maricel Bayunasel. Balitang showbiz Miansel. Balitang Showbiz. Naging emosyonal ang sikat na host na si Robby Domingo kasabay na pagdiriwang niya ng kanyang karawan. Nagdiwang si Robby ng kanyang 35th birthday noong September 27 kung saan parehong araw nang mag-post ito ng video sa kanyang social media. Dito inalala niya ang mga natutunan niya sa buhay at realisasyon noong siya ay kinasal. Tanging hiling umano ni Robby sa kanyang karawan ay gumaling na ang misis niyang si Maggie. Nasa diagnose sa hindi pa matukoy na autoimmune disease. Ayon pa sa aktor, nakadepende pa sa doktor kung kailan makakalabas ang kanyang asawa sa ospital. Sa kabila ng mga kabiguan, nanatiling positibo si Robby na ang karamdaman ng asawa niyang si Maggie ay isang hamon lang sa kanilang buhay na lilipas din at matutupad din nila ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Anya ni Robby sa kanilang magiging anak pagdating ng araw, I'm so ready to give all my love para sa'yo. Siguro hindi pa panahon but I'm hoping na mangyari yun. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balitang Showbiz. Umagang balita sa Kings Radio. Yun po mga kabayan ang ating balitang showbiz. Inyong napapakinggan hatid sa atin ng Brain Health Capsule sa mga may anxiety at hindi makatulog kung gabi. Isang Brain Health Capsule before bedtime. Brain Health Capsule mga kabayan ay available na po ang produkto niyan sa inyong mga suking butika nationwide. Brain Health Capsule.